Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na siyang gumagapang pa po papunta sa ilalim. Ayun, iinom ng tubig yan. Para batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayun po, kahapon po ay nag-lecture tayo about ascorbic acid, sa kanilang mga benefits ng ascorbic acid, mga masters. So ngayon po ay continue po natin yan, ng mga benefits po ng ascorbic acid. So sinasabi po dito, choosing the right formulation. So ano ba yung mga right formulation? No, di ba? Kasi meron pala tayong mga taong hindi hiyang sa ascorbic acid. Ayun. So, dito tayo ngayon magfo-focus sa choosing the right formulation, mga masters. Alright. So, okay, sandali at ayusin ko lang po ang aking camera. Ayan. So, paano tayo pumili ng right formulation? When it comes to choosing between sodium ascorbate and ascorbic acid, it ultimately depends on your on your skin type. On your skin type po, mga masters and mga ka-G. Okay? So, and preferences. Here are some factors to consider. Ito po kung sino sa inyo ang hiyang sa vitamin C na ascorbic acid form or sodium ascorbate na form. Alright, so dito tayo kay G. Kasi si G natin ay umakyat na. Alright, so skin sensitivity. Ayan po, isa sa mga factors na consider natin para magpili po kung saan ang pwede, ascorbic acid or sodium ascorbate. Skin sensitivity. If you have sensitive or easily irritated skin, sodium ascorbate may be better choice due to its gentle nature and lower risk of causing irritation. Ayun, kung medyo sensitive yung mga balat nyo, di ba? So, I do suggest na ascorbic acid ang hindi sa inyo, kundi ang sodium ascorbate. Alright, potency. If you are seeking maximum potency and results, ascorbic acid naman po ang kailangan natin. Okay? Maybe preferred option ng ascorbic acid. Okay? Is the purest form of vitamin C and provides significant antioxidant and collagen boosting effects. So, mas mataas po ang kanyang potency and syempre, mataas din po yung kanyang collagen boosting effect. Okay? Ang collagen, tama, at antioxidant niya na boosting effect din or benefits. Alright, so number 3, stability. So kung gusto niyo mas stable na vitamin C, if you are concerned about product stability and shelf life, kung gaano po siya katagal na itatago sa bote, yun po. Pero siyempre, bibili ka ng vitamin C ng stocks. So worried ka, sabi mo baka mag-expire siya or baka masira po siya kapag maraming binili mo. So ano ba ang mas maganda when it comes to shelf life or stability niya? Sodium ascorbate may be a more suitable choice. So hindi ascorbic acid, sodium ascorbate po ang mas naglalast a little bit longer compared sa ascorbic acid. Okay? So more suitable choices ating sodium ascorbate. It is less prone to oxidation and degeneration. So, hindi po siya madaling masira ang sodium ascorbate. Sodium ascorbate po ang hindi madaling masira. Okay? Ensuring the product remains effective over time. Okay? So, kung gusto niyo talaga na maraming bibili niyo or kung worried kayo kung baka hindi niyo maubos agad at masira lang po ang vitamin C, so sodium ascorbate po ang mas maganda. Number 4, combination formulation. Many skincare products combine different forms of vitamin C to optimize effective and minimize potential side effects.
So, ginagawa po nila ay yung mga gumagawa ng mga formulation para sa skin ay naghahanap po sila ng mga ingredients aside from vitamin C or mga ingredients po na imi-mix po nila para po ay makapagbaganda ng at mas makapagbigay ng benefits sa ating skin. Although na vitamin C po ay lalo na yung ascorbic acid ay very irritable po siya sa skin natin, sa mga sensitive skin. Po syempre naghahanap din po sila ng kung ano pa pong pwedeng idagdag po dyan. Right? So ginagawa nila ay tinatry po nila ang kanilang best para po hindi po siya strong ang kanyang side effects. Diba? So, look for the products that contain a combination of sodium ascorbate and ascorbic acid. So, pwede palang bumili ng produkto ng mga, especially mga skincare products na combination po. Mayroon na po siyang sodium ascorbate at ascorbic acid. Pwede pala yun. Pwede pala yun mga masters and mga kadji. Right? So, for a balance of gentleness and potency. So, yun po importante. Okay? Para magbalanse po. Mas balanse pag dalawa ay sodium ascorbate at ascorbic acid po ang ingredient ng inyong skincare product or yung inyong supplement. Okay? So, it is important to note that individual responses to different vitamin C formulation can vary. So, syempre, obvious naman po yan. Lahat tayo po ay hindi po, iba-iba din po yung system natin, iba-iba din yung conditions natin. Syempre, iba-iba din po ang reaction ng mga tinitake natin. Kung minsan po sa iba, effective sa atin po ay hindi. Kasi meron tayong tinatawag na hiyang. So, hiyang ka sa ganyan, hiyang ako sa ganyan, pero hindi ako ayaw ng katawan ko niyan, hindi siya hiyang sa ganyan. O, di ba? Meron ganyan. Okay, ganyan-ganyan na lang. Alright, so it may be very helpful to patch test. So, ginagawa nila, yung balat, ay naglalagay po sila ng certain square dyan at saka ilalagay po yan sa iyong balat. Kung ano man yan, ng chemical or ng vitamin C na yan, at for a certain period of time, 1 minute or 30 minutes, or kung minsan ay 1 hour, depende po. Sa iba, mas mabilis lang. So, pag nakita po na around that area, kung saan po ay linagay po ang chemical or yung vitamin C or ang object na yan, within may drawing po silang ilalagay sa or boundary sa iyong skin. So, makikita po yan kung that particular square or anong shape man yung linagay nila dyan, kung meron pong silang manote na mga blemishes or meron silang manote na mga redness, swelling, or other effects like wounds or burns. So, marami po, itchiness. Basta pag linagay po siya within that square or within that boundary or carry within that particular area, at manonotice po nila na merong certain changes like redness and heat at itchiness, pain, or burning sensation. Yan po. At sasabihin po nila as part of that study na yun po ang mga side effects or ano po siya, hindi po siya pwedeng i-take ng that particular person because meron po siyang allergy toward that particular medication. Right? So, it may be helpful to patch test products and consult with a dermatologist or skincare professional to determine the best option for your specific needs. Ayun, kailangan na tumawag or magkonsulta. Conclusion, no ba? Anong conclusion natin sa mga topic natin sa vitamin C? Ayun, tapos na po tayo sa vitamin C at lilipat na po tayo sa minerals. Tingnan natin kung kaya natin sa minerals. Mas maganda yung minerals kasi wala naman marami po tayo pwedeng ma-lecture. Vitamin C is undoubtedly a powerhouse ingredient in skincare. No, di ba? Sa skincare pala tayo nakafocus, pero syempre immune system yung pinaka-main na goal natin dito. Offering a wide range of benefits for the skin and of course for the whole system, immune system. The choice between sodium ascorbate and ascorbic acid ultimately depends on your skin. So sa skin pala talaga, di ba? Sa skin pala talaga tayo nagbe-base or tayo pwedeng mag-check kung ano ang mas bagay sa atin, ascorbic acid ba or sodium ascorbate. Okay? So
Sodium ascorbate is a gentler and a more stable form of vitamin C, making it suitable for individuals with sensitive skin and for those prone to irritation. On the other hand, ascorbic acid is the purest form or the purest and the most potent form of vitamin C. Oh, siya pa yung pinakamataas na form, highest talaga, and the best form of vitamin C, providing maximum antioxidant and collagen boosting benefits. Consider your individual needs and preferences when selecting a vitamin C formulation. Depende po sa iyong needs, sa iyong katawan. Okay? I don't hesitate to seek guidance from skincare professionals or personalized advices. O, di ba mga masters and mga ka-G? Maganda pala yung ating topic. Okay? So, syempre, ngayon po ay araw ng Sunday. Today is a Sunday and kita-kits tayo mamaya sa ating premiere marathon sa Bahay Kulitan. 11 o'clock po ako magsa-start. At meron po tayong mga pa-games. Gusto niyo pong manalo. Pero syempre, simplihan lang naman. Hindi naman tayo pwedeng magbonggahan kasi hindi naman po ito main event or may celebrate tayong event talaga na bongga. So, ayun, invite ko po kayo. 11 to 4, ako po ang inyong lingkod. And then, meron tayong 4 to 6, Yams OFW Vlog, 6 to 8, Rowena Milares TV, and 8 to 10, Merle Estani Vlogs. Ayan, so hanggang dito lang po tayo talaga. Hindi tayo pwedeng mag-add na more minutes or seconds kasi 12 minutes lang po yung aking schedule sa ating premiere ng About G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Alright. So, maraming salamat. Again, this is G, the green girly cutie patootie iguana, and Daddy. God is great. Yahoo!